Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelist Ministries. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kalingkod ng galiman ng Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pag-ibayuhin ang pagpapaunlad at bahagi ng salita ng Diyos. Ngayon, ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 28 hanggang 19, ito po ang mensahe. Kaya humayo kayo at gawin ninyong manood ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo na ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 42 hanggang 43. Pamisahe. Subalit sinabi niya sa kanila, dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasuko sa atin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 1 hanggang 2. Pangmensahe. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humira ng 72. Inauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanilang anihin. Papatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 10, talatang 11. Pagmensahe. Mayroon ako bang ibang mga tupa na wala sa kukunin ito? Kailangan din sila ilagaan ko rin. Pakinggan nila ang aking tinig, sabi maging isang kawan at isa ang pastor. At ipapatuloy po natin sa mga gawa. Kabanata 13, talatang 47. Ang mensahe. Sapagkat ganito ang pinag-uutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang mabalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe at salitang ito. Ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula po sa tema na pag-ibayuhin ang pagpapaunlad at bahagi ng salita ng Diyos. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos o magitan ng Panginoon Kristo na nais niya na patuloy natin palaganapin ang kanyang kalooban o ang kanyang nais na gabay sa sangkatauhan o naging nais niya na sa buhay ng mga tao. So palaganapin natin yung ang mabuting balita na isinagawa ng ating Panginoon Kristo at ipinahayag niya sa atin. At ipagpatuloy yung ginawa ng Panginoon Kristo na pagsugo sa mga alagad at mga itinalaga niya para ibahagi para ibahagi at palaganapin yung mabuting balita o yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos o yung para sa sangkatauhan na tayo ay magpailalim sa kanyang paghahari at tayo ay binibigyan niya ng kaligtasan para sa takdang panahon na ito na makisa sa kanyang paghahari. So, pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. So ngayon tayo ay sa pagpapatuloy na ito, yung ating simbahan ay patuloy na nagtaguyod ng pagpapalaganap ito at tayo bilang mga nahatid na mga mananampalataya, tayo makisa sa ating simbahan sa pagpapalaganap nito sa buong mundo para maabot yung bawat pangasulok ng mundo. Ating paunlarin yung ating simbahan at tayo ay magsagawa ng mga patuloy na paghahati dito sa iba't ibang parte ng mundo. Yan na hindi lamang yung mga kapalayan na nagsasagawa para ito ay mayatid
kundi tayo makatulong sa kanila sa iba't ibang kaloob sa atin, kagaya ng ating pagbabahagi ito. Tayo ay may kaunting oras, kakayanan para ibahagi ito sa pamamagitan ng ating pagsasaboses dito sa ating The Bible Evangelization na maipahayag ang Ebanghelyo, maipahayag ang salita ng mabuting balita o ng ating Panginoon Diyos o salita ng ating Panginoon Kristo sa sangkatauhan mula dito sa bansang Pilipinas, mula dito sa internet at iba't iba nating mga sinasagawang pagbabahagi, kagaya noong pagbabahagi ng mga brochure at mga leaflets. So sa gayon ay naihatid natin yung aral at salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ilang mga pagbabahagi mula doon sa berso ng mabuting balita. O halimbawa, ilang mga talata na ating ipinahayag. At ngayon, itong mensahe na ito na mga talata na ating ipinahayag at pinaliliwanag ngayon para magabayan yung sangkatauhan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. So yun. So ngayon ay itong mabuting balita ay ito ay nais ng ating Panginoon Diyos na maibahagi sa lahat ng sulok ng daigdig, at ito ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo bilang pagkakasundo sa Kanya. At mula sa Kanya sa Jerusalem o sa Israel, yung mga apostol na Kanyang itinalaga ay nakapagtalaga rin siya sa magbabahagi sa mga iba't ibang bansa o hintil, kagaya ni San Pablo na nakarating ito sa iba't ibang bansa kagaya ng Espanya, at ang Espanya naman yung mga nabuong simbahan doon ay siya naghatid naman dito sa bansang Pilipinas para makilala natin ang banal na Panginoon Kristo at makapanampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. So ngayon ay lumaganap na sa buong mundo ang salita ng Diyos o ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, at tayo ay umabot na ang Kristyanismo sa 1 bilyon ayon sa tala ng ating mga simbahang Katoliko. So ngayon ay tayong lahat na 1 bilyong Katoliko, patuloy natin tulungan yung simbahan para ipalaganap ito sa buong mundo, at patuloy natin panatilihin ang pananampalatayang ito. Tayo ay makapag-impart ng mabuting pamumuhay sa buong mundo sa pamamagitan, at mapamuhay tayo ng mabuti sa pamamagitan ng gabay ng mabuting balita ito. Kaya kagaya nito sa internet, tayo ay nakapagbabahagi. At kung kayo may kaya ng makapagbahagi kagaya nito, kayo makapagbahagi rin. At iba't iba yung kakayanan. Diba ito? Kung kayo, halimbawa, ang kakayanan ninyo ay i-share ito, i-share nyo ito para makatulong kayo makapagbahagi, yung mga ganun mga bagay. At iba't ibang mga kakayanan na maaaring makatulong ka para maiparating ito doon sa iba't ibang mga tao na maaaring makapanood, or iba't yung salita ng Diyos ay maipaliwanag sa kanila, kasi pwede rin nga tayo yung magbabahagi ng Bible. Kaya lang ang problema ay yung pag-unawa nila at pagpapaliwanag mula doon sa Bible. Kaya dapat ay parehas ang pagbabahagi. Mabibigyan mo sila ng Bible at magagabayan mo rin sila nung mapapaliwanagan mo rin sila o maipapaliwanag mo ito mabuting balita sa kanila. At the same time ay nasasabayan nila ito sa pamamagitan ng pagbabasa noong Bible. Ngayon dito sa internet ay marami namang nakaano ngayon dyan na mga Bible sa internet, madaling i-search, at gayon kaulam itong ating pagpapaliwanag nito sa bawat ating binabasa. Pero doon sa practically face to face, halimbawa tayo ay maaaring ang iba ay makapagsagawa ng pagpupulong halimbawa sa iba't lugar, o maabot nyo yung mga IPs, yung mga lugar, malalayong lugar, so kayo makapagbigay ng katikismo roon para makapagpaliwan ito. Makatulong tayo sa ating mga katarya, sa mga parokya, yung mga ganyan, para mahatidan natin sila. Ngayon, sa gayon tayo ay mabibisan ng pagkakataon para sa kaligtasang spiritual mula dito sa gabay ng mabuting balita, sapagkat ito yung gabay para tayo ay mamuhay na may kaligtasang spiritual. Sapagkat kung wala tayong gabay, mahihirapan tayo sa ating pamumuhay na
Hindi natin alam kung ano yung mabuting pamumuhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. Ngayon, kung tayo ay hindi nabutan ng mabuting balita, doon tayo umusga ng Panginoon Kristo, doon sa kung paano tayo ng buhay ng mabuti, without the guidance ng mabuting balita. Ngayon, ang pinakamahalaga pa niyan ay, aside from that ay, kinakailangan tayo nakipag-isa kay Panginoon Kristo para sa kaligtasan spiritual. At yung mga tao ay mabigyan ng sakramento ng pagbibinyag at saka ng pagbibinyag sa tubig at sa Espiritu para sa pagkipag-isa natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Diyan tayo nakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng binibigay sa atin ng mga kaparian ng mga rituals na mga dasal o mga pananampalataya para at yung tinatawag na bautismo. Yan yung pakipag-isa natin sa Panginoon Kristo at banal na Panginoon Diyos at Espiritu Santo para sa ating lubos na kaligtasan pagkakataon na kaligtasan ng Espiritu. Ngayon, ang higit sa lahat sasabuhay natin yung mabuting balita kasi nakipag-isa nga tayo, pero kung hindi naman natin gagawin yung mabuting balita, halimbawa gumawa ka ng mabuti, matuwid, hindi ka rin maliligtas doon sapagkat hindi ka rin sumunod yung sa mabuting gabay no? Mabuting balita, kaya kailangan susundin mo ito. So ngayon, kung ano ba nakakapakinig ka, hindi ka naman nakapag-bautismo, hindi ka naman nabinyagan o naaral ng iba pa, sapagkat walang simbahan sa lugar nyo, walang access para mapunta mo yung malayong lugar. Halimbawa, naabot ka lang halimbawa nito sa internet, sa ibang bansa o sa ibang lugar, hindi mo na mapunta yung ibang bansa dahil wala malayo para ikaw yung magpabautismo. So siguro ay tayo ay matulungan ng ating banal na Panginoon Diyos, yung ating simbahan ay maabot yung mga lugar na yan at yung mga nahatidan at isabuhay yung mabuti na lamang yung mabuting balita. At darating yung panahon, kayo ay mahatiran dyan ng pagbabautismo na yan ang ating banal na Panginoon. Yan, at iba't ibang pagpapala. So yun. So kaya tayo ay yan yung lubos na pakikipag-isa natin sa Panginoon Kristo at pagtalima doon sa mabuting balita. Kailangan yung kanyang salita ay ating susundin. So diyan tayo nakikipag-isa at mula doon sa ritual na ginagawa sa atin na tayo ay binibigyan binabautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo na binabautismo sa tubig at saka doon sa Espiritu yan. Ganun. So yun at kaya anuman ang inyong biyaya sa inyo ng ating banal na Panginoon Diyos para maibahagi inyo ang salita niya ay gawin natin. Ngayon, kung kayo ay may bisyon para maging pare o maging pastor, gawin natin para tayo ay dumami yung mga gawa ng Diyos para maibahagi na magabayan natin yung sangkatauhan, 1 bilyong Kristiyano at marami pang maaaring susunod na generasyon pa para sa pananampalataya sa Diyos at kaligtasan ng spiritual. So mapalaganap natin yan with yung may mga full-time na paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos mula bilang pari at bilang mga pastor, halimbawa mga ganun na dinidikit nila yung buhay para. So yan, sana kung kayo meron ganyan kayo na meron ganyang vision, tayo ay magpari kayo ganun. Dahil sa ngayon kulang yung mga gawain. Kahit naman nung una pa ay talagang sa dami ng tao sa mundo ay pinakailangan ng maraming katuwang para maihatid yung mabuting balita sa buong mundo. At hindi lamang yung mga pari nga lamang ang maaaring makapaghatid dito nung salita ng Diyos. So tayo kagaya natin, pwede natin maihatid dito at maipangaral sa iba't ibang pati ng mundo mula dito sa internet o mga praktikal, kanya lamang yung lubos pero kailangan doon sa simbahan ito ay makarating sa iba't ibang lugar at yung mga tao makapunta roon para makapagpabautis etc. pa na mga sakramento na ginagawa ng simbahan sa pamumuhay na ito. So yun, muli sana nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa ating pagbabahalang ito. At muli, sana ay ang kaliwanagan ng banal na Santa Maria ay patuloy na
gabayan ng kaliwanagan, ang pagbabahagi ito ng salita, ang ating Bible Lives, ang The Bible Evangelizations ay patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria sa pagbabahagi nito. At maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang lahat, yung bawat mga tao sa pagtupad o sasabuhay ng mabuting balita. So tayo ay magabayan yan. Kaya hindi sa lahat ay mapakinggan natin ito at maisabuhay. At yung mga hindi pa na nababautismoan niya para lubos tayo makay sa Banal na Espiritu Santo mula diyan, magpabautismo at kayo ay sundin yung mabuting balita. Doon sa mga nabautismohan na patuloy tayo makinig sa mabuting balita at tayo ay magbasa ng basahin natin yung Bible para tayo ay patuloy na magkaroon ng kalusugang spiritual at may sa buhay natin. Kung tayo ay maliban doon sa tayo mayroong panahon para mapakinggan ito tuwing linggo, tayo makapagsimba, ay babasa natin ito sa loob ng ating tahanan. So makasususog tayo sa mga pangaral kung tayo mayroong tinatangan na Bible at nalalaman natin yung bawat mga sipin. So hindi ito sa internet, madaling i-search ito, pero maganda rin, meron tayong sariling Bible. Sana yung marami makapagbahagi niyan sa mga bago para ito ay mabasa. Sana yung mga tao, kapag nabahagi na, i-keep natin yung mabuti, ating bigyan ng pagkakataon ng mabasa. At magkaroon tayo ng panahon para dun sa mga nagpapahayag at tingnan natin yung ating binabasa. So muli dun sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa. Maliwanagan tayo ng ating Banal na Santa Maria. Unawain natin yung ating bawat mga reliyon para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan na uwi sa karahasan, mga digmaan. Tayo ay maging ehemplo ng pagkakaisa, pagpapairan ng kapayapaan. Ating gabayan yung mga kapamahalaan, gabayan ng iba't ibang mga lahi, mga bansa para sa pagkakaisa. At pagpapairan ng mabuti at pag-unawa sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Muli ay doon naman sa mga kaparian, doon sa CBCP at Vatican Church, kayo'y patuloy na magabayan ni Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Patuloy nyo mabuklod yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Tayo rin sa ating The Bible Evangelization sa puntong nating kakayanan, patuloy nating mabuklod ang sangkatauhan sa gabayan ni Banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng mabuting balita at sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. At doon sa mga kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria. Kayo ay makapamahala ng matuwid, makapamahala ng makatarungan, tugunin nyo yung karapatang pantao. Yung bawat mga kapamahalaan, maliwanagan magkaisa sa mapayapang pamumuhay. Paigitingin nyo pagkakaisa sa kapayapaan at pagtulungan. Yan ang ating mga bawat mga gabayin kayo ng Banal na Santa Maria at umiran yung kapayapaan. Na sa ngayon, ang nangyayari ay nagkakaroon ng iba't ibang mga digmaan yung bawat mga bansa sa bawat bansa, internal conflict naman sa ibang mga bansa. So sana maliwanagan na para umiran yung kapayapaan. So sana yung milagro, kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, igabay niya palagi sa lahat at dito sa ating Bible Lives, The Bible Evangelization. So sa gayon ay yung tao ay nagagabayan with Mother Mary na magabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro sa pagbabahagi at pagpapairal ng kapayapaan sa buong mundo at ng salita ng Diyos. Yan. So magandang hapon sa inyo lahat. God bless you. At muli doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at patuloy niyo pagbuklorin yung mamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ang mabuting balita. At yung local government sa Infanta Quezon, kung tayo nagbabagi, yung local government at yung mga kapulisan doon, kayo magabayan ng Bible Lives Promotion, ng The Bible Evangelization, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria, magabayan kayo ng mabuting balita at kayo ay mamahala ng mabuti. Yan. Katarungan, tugunin niyo yung karapatan ng bawat isa. Yan. At magkaroon kayo ng patas na makatarungan, peace and order. Yan. Ang ating sa inyo lahat, and God bless you.